Kaobet, ayaw na kitang kamustahin eh. Hindi talaga tong presyo ng diesel natin, ano? Hindi nagawang biro to, no? Magkano na ba sa area nyo ngayon, Kaobet? Merong 160, merong 150, may 149. Hindi pare-parehas. Depende sa layo ng gasoline station. Pero, ganun pa man, napakataas pa rin. Kaobet, talagang nabibigatan na ang ating mga jeepney drivers, kami mga operator, nahihirapan na rin. Dahil siyempre, nagbababa kami ng boundary para lamang to sustain our operation and to serve our commuters. Pero magkano ba ang first 4 kilometers ngayon? Well, yung sa first 4 kilometers namin, yung pa rin yung aming sinisingil eh. Yung dating sa modern jeep, 15 pesos. 15. Sa traditional, 13. 13. Yun pa rin ang aming rate. Itong presyo na to na yung gasolina pa lang na nasa bandang 60 pesos, ano? No, 57, 55, 58, kanyan. Oo. So ngayon, ang presyo 150 to 160. Yes, tumaas na tayo ng 100. Yan pa rin ang pamasahe natin, tama? Yan pa rin po. Kanya nga yung aming inaprubahan na inaplayan ng Pasang Masta, Altodap at ng busina ay yun nga po yung supposed to be na 1 peso sa traditional, 2 piso sa modern, yun po yung sinuspend ng ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos. Pero I think napabuti pa yun dahil piso lang yun eh. Yung taas na yun nung parang from 60 to 80 lang yata, wala pang 90 pesos yung natin eh. Yung wala pa po yun, di ba? Kung naaprobahan yun, piso lang yun, di kulang na naman ngayon yun, ano? May pag-uusap ba? Nataasan ulit? Well, yan po yung aming isang araw ay nagpapirma ako sa ating mga kasamahan na malit na ng Pangulo ang suspension sa 1 peso at sa 2 pesos. At siyempre, hindi naman kagad kami magpag-addendum dahil yun yung aming pinahihiringan ngayon. So, after kung ito man siguro ay masuspend at maaprubahan ng Pangulo, palagay ko ay magpapaluli kami ng i-addendum namin yung aming petition for another 5 pesos. Dahil talagang hirap na hirap na ang mga driver natin. Siyempre, talagang pinagdudugtog lang at gumagawa ng mga pamaran ng mga ruta namin. Yung iba nga, almost 60% ay hindi na bumibiyahe ngayon, 40% na lang. Cost cutting tayo pagkat kung bibiyahe natin. Dahil ng Del Monte del Marutco, itong aking sa Quezon na Boulevard Canlaon, yan kasi 35 units. Mga 4 kilometers yan, mga 4.5. Pero yan ang ginawa namin, alam mo, Colonel, ginawa na namin 15-15, 15-20 ang bumibiyahe, alternate na lang. Dahil kung bibiyahin lahat yan, hindi kikita lahat ang driver at magkakaroon lang ng pag-access sa Kurudo. Ganun pa man, yun ay medyo kumikita kahit paano ng konti ni take out para sa panggasto sa pamilya. So, ibig sabihin Kaobet, ang ginagawa nyo, nagre-reduce kayo ng number of units. So, may 35 ka, ang bumabiyahin na lang 15 to 20. So, 15 today, bukas ulit at 20 kung pwede, kung 15 lang, ina-alternate na lang po natin. So, 50% nga talaga ang nababawas sa isang araw. Opo, 60%. Meron ganyang sa mahabang ruta na talagang hindi na kaya, talagang natatalo lang po sa Kurudo. Hindi, kasi hindi naman talaga to bago, Kaobet, na-interview namin yung may kaming news na 45% sa Region 1 as per report ng LTO ang hindi na bumabiyahe per day. Totoo po yan. Per day. Totoo po yan. So it's almost the same thing that's happening in Metro Manila. Kaobet, aminin ko sa'yo, napapansin namin since Monday until kahapon na maraming talaga naiiwan na pasahero. Hindi na to yung hindi na nakaka-turn around yung mga jeepney natin, kundi ang duda namin, meron talagang hindi bumabiyahe. So tama nga talaga. Hindi ko makakaya, Colonel. Una po talagang sa taas ng presyo. Ngayon, kung alam nyo, tayo mga driver, maraming termino sila. Pag nasulat ka ng biyahe, talo ka pa. Mabuti sana, kanya ang ginagawa for every terminal, puno na ho kada dyan. Hindi ka alis na hindi puno. Para siguradong meron.
Dahil along the way, Yes. talagang mabigat naman ang labanan. Ngayon, dito lang po sa ruta naming Manila City Hall to Quezon City Hall up to Litex Carmen, Doña Carmen, Oh, yan, Commonwealth. yan. Oh, tama. Napakalaki na ho ang nawala dyan na ang mga bus dyan, almost 40% pa lang po ang bumibiyahe. Lumag ka po, siguro kung naikutan niya. Yes, yes. Totoo, At ang mga jeep na traditional, almost 50% hindi na rin bumibiyahe. Makikita na lang ho talaga yung nag-teacher kasi pasang mas na, yung ibang grupo. Opo. Talagang napakahirap po at yung iba naman kasi mga kasama natin sa hanap buhay, nagbaba ng konting boundary, hindi pa rin sasapat sa kikitain ng jeep. Kanya, ang ginagawa na lang, hindi na lang ho bumibiyahe. Kung makikita natin ngayon, mga bumibiyahe, mga driver-operator na lang po yan. Oo nga eh. Halos, driver-operator na lang po. So tama nga yung observation namin, Ka-Obet, ito lang, 3 days Opo. of this week after the Semana Santa, nung bumalik tayo, na gano'n. Actually, nakapareham ko lang kanina si Colonel Geoffrey Lim ng DTEU ng Quezon City kasi may Sector 5 Hello. doon sa area na yon, di ba? So, Opo. tinatanong ko nga sa kanila kung ano observation nila. Ganun din, we have the same observation. Actually, Opo. actually Ka-Obet, dinulog ko na to kay ED Lumer Bernabe ng LTFRB. Sabi ko Ng LTFRB, Oo, sabi ko sa parang may napapansin kaming yung mga pasahero na iiwan. Even doon na may naglilibreng sakay, LTO naglilibreng sakay Ka-Obet eh. Opo. Pero alam mo naman ang mga usapan natin dyan, pag dati yung mga may tigil pasada, ayaw na sana namin maglilibreng sakay kasi ayaw din naman namin kompetensyahin pa yung natitirang pasahero para dun sa mga bumabiyahe. Di ba? Opo. Pero talagang wala nang halos mangyak-ngyak na yung mga nandun Ka-Obet dahil late na sa trabaho, hindi na aabot, yung iba mag-a-absent na lang, no? Tama po. Something. So ganun pala talaga ang nangyayari. Pero Ka-Obet, parang good news, parang next week magkakaroon yata na ng fuel subsidy. Napag-usapan ba to? Well, marami na nakatanggap Colonel Bong ng mga fuel subsidy sa operator. Ako pinakatanggap na. Okay. And marami rin po sa ating mga jeepney drivers na nakatanggap ng kailang AX, Assistance to Individual in Crisis Situation. Pero may mga problema pa along the way sapagkat meron pang hindi mga nakakakuha. Ganun pa man, ang DOTR through LTFRB magbibigay din po ng 5,000 na fuel subsidy sa ating mga driver. Nahihirapan lang po talagang mangolekta at matrace who are the legitimate professional drivers that are driving the old traditional jeepneys and modern jeepneys. Kasi nga po, ang ating mga driver walang record sa LTFRB. Ang mga operator like me, ay may records po kami kanya madaling ma-identify o matrace kung how many units ang aming tumatakbo bilang isang operator. At naibibigay po kaagad yung subsidy na yan. Parang Ka-Obet, meron din yata programa ang Pangulo na babawasan niya ng 10 piso yung para sa mga PUVs. Na may usapan na bang ganun? Pakiulit lang po. Parang magbabawas sa 10 piso for the PUV sa presyo ng langis. Well, wala pang nakakarating po sa amin ganyan. Baka po ang binabanggit nyo, yung pong excise tax na binigyan ng kapangyarihan ng Kamara, ang ating Pangulo, until now, hindi pa rin po ina-action ng ating Pangulong PBBM. Yung excise tax na request namin at itong mga VAT at pinag-aaralan pang mabuti, pinag-aaralan pang masusi. Pero ganun pa man, gusto ko lang maibalita through your station, DWIC, tama po ba ako, Colonel? Tama-tama. Ay una po ang inyong istasyon sa sasabihin ko ito na nagkaroon po kami ng pagpupulong kahapon sa punong tanggapan ng ating Chairman Attorney Vigor Mendoza ng LTFRB and meron po kaming ginawa. Kami mismo ay nag-initiate ng mga transport leader, mga cooperative na sumulat po kami sa Pangulo through DOTR Secretary Giovanni Lopez na i-lift na ang suspension ng aming pisong inaprobahan nila. At umaasa kaming ito'y makatutulong kahit paano. At sa kabutihan pa, nabanggit din ng ating butihing chairman, Vigor Mendoza, Atty. Vigor, na merong service contracting
na i-effect na po ito kung hindi po ako nagkakamali this month, April 15. In the National Capital Region, mga 700 routes po ang maikinabang ito sa jeepwa. We are talking of the jeepneys, mga 700 routes. But this will be done nationwide na yun din po yung atas ng ating Pangulong PBBM na lahat ay gusto yung matulungan through this net service contracting. Ayun. So, magsa-service contracting tayo katulad ng ginagawa ng LGU ng Manila ngayon. Well, yung kay Mayor Isko Moreno ay iba ho yung kanyang style na ginawa. Inarkilan niya ang isang jeep namin. May mga maigising ruta. Mga membro ko halos ang karamihan. Na nagbayad po siya ng 3,500 per unit. But nung tumaas ng Martes, yung last 2 days of their operation, the operation started last Lunes Santo, Martes Santo. Pagkatapos po itong Lunes until yesterday, Wednesday, ginawa niya ho yan ng Tuesday na 4,000 na sapagkat tumas na nga po noong Martes. Fuel. So out of the 3,500, 2,000 ang kurudo, yung 1,500 pinag-ahatian na lang po ng ating jeepney drivers at ng operator. Well, anyway, Ka-Obet, at least there are steps being taken para ma-address din naman yung public transportation natin, lalong-lalo na sa inyo. And yun nga, kailangan talaga namin tugunan kung ano man yung mga pasero na hindi ma-accommodate nito kung magbababa kayo ng mga number of units na babiyahe. Tama po yan. At yun nga, sana nga talaga matuloy na yung mga petisyon nyo kung ano man napapag-usapan nyo with the government, lalo-lalo sa LTFRB. So, kasi hindi ho free Net service contracting to Colonel. Ba? Oo. Magkakaroon po ng, based dun sa mechanics nito, ay magkakaroon ng 20% rebate o discount ang ating mga mananakay. Sa gasoline. Kami naman ay babayar ng LTFRB o DOT ng 40 pesos per kilometer. But we have only the maximum 100 kilometers a day. That is 4,000 pesos. Pinag-aaralan po namin kahit paano makatutulong ito. Tama. At kikita rin kami kahit paano rito. Pero maraming salamat, Ka-Obet, at nakikipagtulungan kayo sa gobyerno. Well, ito lang siguro, kaya na lang masasabi ko, Kasi by Tuesday, magkakaroon tayo ng rollback ng diesel na 3 pesos 50 centavos. Yes. Ito kasi nakapagtataka at nakapagdaramdam. At I heard doon sa isang television station na talagang kaibigan din natin padalas tayo ma-interview. Bakit ho pagkapataas, mabilis? Paano ang buffer stock na good for 2 months? Kaya nga doon sa isang istasyon din na kaibigan din natin matalik, pinag-uusapan namin yung windfall profit na yan. Dapat hindi itaas. Ngayon, eto na po, sa world market, magmula nung magkaroon ng ceasefire ng Amerika, Iran at ng Israel, siguro, alam mo, $103 per barrel ang ibinaba. Ngayon, ba't hindi tayo magbaba ngayon? Bakit 3 pesos 50 centavos na i-roll back nila by Tuesday? Nakakasakit. Pagka, sabi nga ko nung kaibigan natin sa kabilang istasyon ngayon ng umaga, napainggan ko, sabi niya, Ka-Obet, alam mo, pagka pataas, mabilis. Pagka pababa, paano ba yan? Sabi ko nga, anong ginagawa ng Department of Energy? Yan. Siguro pwede natin makapanayam si or anyone from the DOE para talagang din yan. Well, pasensya na, kaibigang Bong, through your station, sinasabi ko nga, during time ex-President Macapagal Arroyo, ifinom niya itong Department of Justice and DOE na imbestigahan itong mga libro nitong mga big internet to the small players. Yes. Pero wala na nangyari dyan. Kaya one time, pasensya na kay Secretary ganun dahil bago lang siya dyan. Parang nagiging spokesperson pa yung mga bata niya dyan. Para pa sila pumuprotection dito sa mga provider neto na yung big three and some small players. Yes. Sana gawin nila yung dapat na gawin at yung nararapat. At ito yung isyong napakalaki sa amin sa transportasyon at napag-usapan ito ng isang araw ng mga grupo. Hindi ko kami nagbibiro dito dahil
Sabi ko, hindi na kailangan tayo mag-strike. I-strike pa tayo. Humihinto na nga tayong kusa. Oo. Well, anyway, Ka-Obet, well, yung mga pakipagtulungan niyo sa gobyerno and the actions being taken by the government, I hope it will really help para maserbisyo natin yung publiko na yung mga commuters natin na araw-araw, sinatsaga yung pagko-commute. Alam mo, na mahirap nang sumakay sa umaga, nahirapan pa sila sa gabi. So, kailangan talaga natin sila tulungan. And we're glad na nag-uusap ang gobyerno at mga grupo nyo para matugunan ito. Ka-Obet, maraming salamat na naman sa panahon na binigay mo. Alam ko, bakasyon ngayon. Pero eto, kausap kita para pag-usapan itong mga issue na to. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Colonel Bong, sa DWIC, sa mga nakikinig po at nanonood. Sana po'y maunawaan niyo ang flight namin. At sabi ko, nakalimutan ko sabihin, Colonel, habol ko lang. Alam mo, uso na ang tip ngayon ng mga pasero sa driver. Nagpapasalamat po ako dun sa mabubuting loob ng mga mananakay na nagdadrinan ko sa ating mga jeep drivers. Yes. Maraming salamat po sa magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Ka-Obet. Siya po ang presidente ng Pasang Mazda.